Hello guys, magandang araw. Ito dala-dala ko nga pala ang planganita na may laman na barya, coins at dollar. At mayroon din pangontra na gagamitin sa ginagawang bahay. Dito nga pala, pupunta na kami doon sa ginagawang bahay at ito, ayan yun. Yan nga pala yung pinapagawa ng aking asawa ang bahay namin. Hinintay nila ako dyan. Dahil nandito na ako, ready na ang lahat para matunghayan ang aking paglalaglag ng coins at pangontra. Siyempre, may dollar dyan. Total, meron naman akong mga papel na bigay sa akin. Ilaglag ko na. Para wala lang, baka madagdagan yung dollar. Ayan nga, inaayos pa yung paghuhulugan ng mga barya. At ako naman ay nire-ready ko na. Nagre-ready na din sila. Natutuwa sila kasi may dollar. Pero maliit lang yung halaga ng dollar. Huwag kayong wala lang din ng yan yung ko sa pitaka ko, no? Kasi alam nyo ba, yung dollar na yan ang nilalagay ko dyan. Yan yung mga binigay sa akin ng mga masisipag at mababait kong tita at ate. At syempre, meron din binigay ang asawa ko. Mga parang ng wallet, laman ng wallet, para hindi ako mawalan. Naniniwala lang ako na kapag may mga ganun ka, hindi ka mawawalan, hindi ka mauubusan. Like, totoo naman. Wala lang, depende na kasi yan sa ating paniniwala. At ayan, paspasa na ang paglalagay ng semento. Ay, ng halo. Anong tawag dyan? Hindi ko kasi alam eh. Wala lang. Umay pa lang ako dyan. Pero masaya, no? Masaya pala yung pakiramdam na makikita mo na yung pinaghihirapan ng asawa mo. Kasi sobrang proud ako dun sa asawa ko. Dun talaga, no? Hindi talaga nakaka-proud yung asawa ko kasi bukod sa wala siyang alam mo yun, yung minsan masandalan, siya lang yung bukod tangi na sobrang tatag niya kahit wala ng mga magulang. Kaya niyang tumayo sa sarili niya, lalo na meron na siyang pamilya at kami yun. Sobrang nakaka-proud kasi lahat naman ng pangangailangan namin ng kanyang pamilya ay naiibigay niya. At ito nga ang unang-unang bahay na mapupundar niya para sa amin, pamilya. Ang saya, pero alam nyo, meron naman kaming una pang napundar, yung kubo namin. Meron din kaming kubo. Unang-una talaga yon, yung may kubo kami, may sarili kaming kubo. Wala. Kaya, alam mo sa sarili mo na kahit maliit lang yung una ninyong napundar, ang sarap talaga sa feeling dahil sa inyo talaga yun. Sa inyo galing yun. Siyempre, galing yung sasawa ko. Dahil ako ay isang may bahay lang, pero sobrang nakaka-proud na may asawa ka na nabibigay lahat, kahit mahirap, kinakaya niya. At ito nga, maghuhulog na naman ako dyan ng pampaswerte. Grabe yung init, no? At busy ang mga gumagawa dyan. Masisipag naman sila at mabibilis. Nakakatuwa naman sila.
At ito nga, nandyan kami. At dahil nga nagkalat-kalat na yung aking pangontra, ayan, inayos ko. Habang ang aking anak ay busy sa pagsa-cellphone, ako naman, heto, busy sa pag-aayos. At ang taga-video ko, masakit. Kung papaanhin na ang pagbibideo, masakit na, nakakahilo na, di ba? Ayan. Ang ganda dito. Ayan, naayos ko na yan. Di ba? At ito nga. Wow. Yung feeling na para kang ewan. Pagmasdan ninyo ang maaming pinapagawa. Ang sarap tingnan. Ay, no, parang pagkain, no. Ang gandang tingnan. Ang gandang pagmasdan. Alam niyo ba itong bahay na tinatayuan ito malapit sa dagat at malapit sa palayanan at bundok? Sobrang ganda. Ang ganda ng pwesto. Sana tuloy-tuloy lang. Kahit mahirap, ay makayanan. At isa pa, ang nakakalungkot, sumabay pa yung gera. Sobrang nagmahal ang mga bilihin. Lalong-lalo na ang materyales. Grabe, masakit na sa head. Alam mo yun? Yung budget na parang nadodoble-doble na. Kaya ewan kung matatapos ba to. Pero hopefully na sana matapos. Pray lang na matapos. At pray lang po sana natin na matapos na ang gera. Para naman hindi na magtaasan ang lahat ng bilihin. Napakahirap na ng buhay. Hindi naman tumataas ang sahod. Paano na pati kami magpapasahod? Kung taghirap. Nasipag nila na. Sa dami-dami naman ng itataon, bakit gera pa? Tsara. Pero sana matapos na ang gera, maging peaceful naman ang mundo. Kasi ano ba ang maganda sa gera? Wala, 'di ba? Unang-unang kaawa ang mga mamamayan na walang kamuwang-muwang sa pinag-aagawan. Alam niyo ba, isa sa mga bagay na dapat matutunan ng tao, yung makontento kung ano lang ang meron sila. At kung gusto man na gumanda o lumawak ang iyong kunwari yung nasasakupan mo, sana naman nasa maayos, hindi dahas ang kailangan, dahil may mga taong nadadamay na dapat hindi sila nadadamay. Walang kamuwang-muwang yung mga bata, matanda, mga kababaihan. Isipin ba naman natin na ganun lang ang kanilang iniisip. Dahil sa presyo ng materyales, kung saan na ako napunta ang aking kung saan na napunta yung aking voice over. Pero totoo guys, ang sakit sa bulsa ng mga presyuhan ngayon. Lalo na ang mga gaatong, katulad ng gasoline. Nagmahal na lahat ng pamasahe. Katulad yan. Tubig. Pag uuwi ka, laging magkano ang kailangan mo para bumili ng gasolina. Ngayon pa, na halos nagkakaubusan nga pala guys. Hindi na pwedeng yung i-full tank mo yung sasakyan mo kasi
kukulangin na. Kailangan masuplayan din ng iba. At ito nga pala yung deposito ng CR namin. Okay. At yan, ang ganda, no? Busy sila. Marami pang kalat. Sana sa susunod maayos na, malinis na dito. May mga tatanggalin pang mga yan, yung mga pinutol na nyog. Ano kaya guys ang pwedeng gawin sa mga yan? Kasi sayang no? Sana magamit. Diba? Ayan. Diba? At ito aking batuta na naglalaro na. Hindi sila natatakot. Ayan. Enjoy sila kahit mainit. Ayun ang aking mother. Salamat sa iyo, mother. Busy si mother. Kapag wala ako, si mama ang nandyan. Siya ang tumitingin, siya ang mag-update. Kaya, masaya. Masayang makitang may improvement na at nasimulan na yung bahay. At kahit na ngayon ay medyo nakaka-stress ang mga materials ay go pa rin at sana talaga matapos ng gera nang maging okay ang lahat. Maraming salamat!